Mahalin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lang ang sumipila ng DWPL. Opa Gangnam Style. Gangnam Style. 낮에는 따뜻하고 온기가 적인 여자 커피 한 잔에 여유를 하는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 나는 선호해 낮에는 로맨틱 따사로운 걸 선호해 커피 식기도 전에 원샷 때려 선호해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선호해 그런 선호해 나는 Gangnam Style. Gangnam Style. Oppa Gangnam Style. Gangnam Style. Oppa Gangnam Style. Oppa Gangnam Style. 보이지만 놀 때 노는 여자 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 나는 선호해 척하다 보이지만 놀 때 노는 선호해 내가 되면 완전 미쳐버리는 선호해 근육보다 사상이 울퉁불퉁한 선호해 그런 선호해 나는 Gangnam Style. Gangnam Style. Oppa Gangnam Style. Gangnam Style. Oppa Gangnam Style. Oppa Gangnam Style. Korean 나는 너 Baby baby 나는 뭘 좀 아는 너 Korean 너 Korean 나는 너 Baby baby 나는 뭘 좀 아는 너 What I'm saying 오빤 Gangnam Style 오빤 Gangnam Style Oppa Gangnam Style. Oppa Gangnam Style. Paano paraan maging happy morning ang mga bayan? Magiging paginig sa nag-iisang tinadhana ng pupukaw sa nagtutulong ng budhi. Si Horizon Chaser ang happy morning ng bayan. Bumabatikos na may buwenan kaya. Maasahan sa katotohanan. May paninindigan. Walang kinakatakutan. Mata laban sa katiwalian. Mata ng kalikasan. Taas ng moralidad at prinsipyong makabayan, walang pinipigilan. Dito lang yan sa masayang Happy Morning! Happy, sha-la-la. It's so nice to be happy, sha-la-la. Everybody should be happy, sha-la-la. It's so nice to be happy.
You know what I'm saying? Happy, sha la la. It's so nice to be happy, sha la la. Everybody should be happy, sha la la. It's so nice to be happy, sha la la. Happy, sha la la. So nice to be happy, sha la la. So nice to be happy, sha la la. So nice to be happy, sha la la. I wanna take Okay, happy morning po mga mahal ating taga-subaybay. Happy Friday! Architect Errol, happy morning po sa iyo dyan. Happy morning, everyone. Okay, at medyo maganda ang ating pag-uusapan na naman. Talagang kasabik-sabik, di ba, Architect? Exactly. O hala, bumati naman tayo. Siyempre, itong routine talaga natin every Friday, di ba? Okay, happy morning muna sa ating masipag na talent manager na walang iba si Daddy Wawi Rojas. Happy morning! Uy, dalawin nyo ang kanyang studio ha, yung gustong sumikat at gumanda ang inyong mga pictures. Ika nga, lalo na pang billboard. Ayan. Andyan ang studio ni Daddy Wawi Rojas. Siya pa yung talent manager architect ni Isko Moreno. Yan, ganyan kagaling humawak ng ng talent. At kay Glidel Mercado, yan yung artista. Wow. Okay, at sino yung babati natin sa Limassol, Cyprus? Ayan, si Miss Lani Lee. Taga Cyprus, ha? Oo. At sa yung owner ng Salvo Group, sino yon? Si Fiorelio Salvo, Ayan. a former professor. Okay. At ang taga Saudi Arabia naman natin, nandiyan si Angelita Gatok Asis at yung mga taga Maplaganon po natin from nasa KSA. Yan, buong-buo na yung mga yan. Happy morning po sa inyo lahat. At lalo na kay Miss Rose ko, di ba? Exactly. Okay, mga taga-Angono Rizal, meron dyan. Si Ami Florentino Pamolo. Okay, happy morning sa iyo, Ami. And Hiner Anthony Samonte, Judy Canwanan Bernanisa, happy morning. Marie Ramos. Okay, at Angelita Gato Casis. si Eleuterio Elio Bernardo, Bernardo. happy morning po. At Si Grateful Buster. okay, at si Teresa Salvador, nakamonitor yan ngayon, nasa Cebu City. At Si Joey Granado. okay. Okay. Si Paul de la Cruz. Oy, naka-live streaming niya ngayon. Sir Paul, happy morning. At sa iyong pamilya, happy morning po sa inyo dyan. Yan po si Reese Ray. Okay, at ang ating chief reporter, Rapi Rico. Roy Ramirez, happy morning sa iyo, Roy Ramirez. At sa Hong Kong. Si Joey Ramirez. Oo, at si Rosel Abrenica, happy morning sa inyo dyan. At mga iba pang taga Hong Kong natin. Mga kaibigan mo sa Hong Kong, architect, sino yon? Marami yun. Sino? One thing kay Bonidio. Si Frank Uitesi, kakabiyahe ng kahapon, nasa Macau ngayon. Oy, ingat ngayon ha, Sir at- Frank, sa biyahe. Nasa Hong Kong, Pasalubong. nasa Hong Kong din siya pag sa 29. Okay. Okay. Sina Bengia, June, marami pa, ang dami. Ang So, dami, ano? oo. At si Gladilia Nilabis Robles, happy morning sa iyo. Edmond Balin, Boyat Aguilar Luna, happy morning. Ang mga taga-studio supremo natin. Si Mariel, happy morning sa iyo, ang ating PA. At lalo na kay Ate Baby, happy morning po sa inyo. At ayan, nakikinig ngayon ang ating kaibigan, former Waya Pop Girls, na walang iba po, kundi si Pretty Maluwanag or si Sweet. Ayan, mas kilala kita sa Sweet. Mga kasama po natin sa The Waya Pop. At ang kanyang mami na kagawad ay binabati rin po ni Sweet. Si Mami Ami Maluwanag. Naku, naroon ngayon yan sa Surigao del Sur. Happy morning po, Mami. Ingat po ha. At kagawad yan sa Caloocan. At nakamonitor syempre ngayon si Carlo Masaho. Dati pong CDM. Kasama natin sa CDM. Oh, yung Carlo. Oo. Long time no see, ha? Oo, meron daw yata siyang i-plug mamaya. Oy mga kaibigan at kapamilya natin sa Cebu City, happy morning po. Live streaming ngayon ang pamilyang Medina. At syempre mga Gonzales family, syempre happy morning din po. Ay Owen, happy morning. Kasama na yung pamilya. Happy morning din sa mga Viloria. Okay. At sino pa ba?
or Organic Wellness Salon natin, Sir Dudes. Mamaya po mapapakinggan nyo muli ang ating mga bisita, no? Lalo na sa larangan ng pagkanta. Daddy Wawi Rojas, happy morning muli. Lynn Tamayo, happy morning muli. Happy morning team and action natin. Ay maraming salamat sa walang sawang pagtangkilik no, sa ating mga programa. Lalo na po kay Mamita Lani Lee. Uy, nagbigay ng donation si Mamita Lani Lee ng 3,000 pesos para sa ating Happy Morning Team and Action. Maraming salamat po. At talaga pong maibibigay po natin ito sa mga pangangailangan. Mag-iipon na naman tayo, architect, para sa nais nating tulungan, ano? At yun po ay open pa tayo sa ganon, di ba? Okay, happy morning sa iyo, Arnold, ang ating technician, at syempre si Chris. Maraming salamat sa iyo, Chris. Happy morning. EG, meron ka bang babatiin sa USA? May bisita tayong maliit dito. Halika, dali. Pagkakataon mo itong bumati, mukhang ang dami mong natanggap na mga regalo, ha? Sino binabati mo? EG, dito ka sa microphone at magay ka. La Mamita Rosela Supremo, maraming salamat sa iyo. At may binabati si Ethan Gabriel Supremo. Sinong batiin mo? Babati po kay, Lapit ka sa microphone. babati po kay Sir Soprano, kay Eunice Bonner, Sa kay USA. Tita Boy, at Tita Cecil, kay Tita BG. Uy, mukhang malaki binigay sa ni Ate Eunice mo. At kay Magkano Tita yun? Pam. Ilang dolyar? Babati rin po kay Tita Laila at Tita Agnes. Okay, maraming salamat sa iyo, Ethan Gabriel Supremo. At okay, yan po ang ating binamati sa araw na ito. Mga taxi driver muli, ingat-ingat. Ang inyong lingkod po ito, kasama natin ang international architect ng bansa, Pero Supremo. and Miss Horizon Chaser. Happy morning! There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, it's time to lend a hand to life. Ang Happy Morning program ay nagpapasalamat sa mga nakibahagi sa operation sa Gitbuto. Namely, Mr. and Mrs. Eunice Supremo Groner of New York City. Sa Gitdag Hong Kong, ESM Builders of Architect Ed S. Muyon, Mr. and Mrs. Jumunga of Saudi Arabia, Child Actor Paul Salas, Beeswax Spa owners Miss Rina and Mr. Matthew Tan, Miss Kate Yasay, Mr. and Miss J.J. Opila, Artista Salon Miss Maricris Pilino, Mr. Kate Susan and Miss Angelica Iruel, Paul's Guardian owner Miss Rina Kaligba, Miss Marilyn Dimoto, Miss Mila Po, and Miss Melvin Guevara and friends, at sa Happy Morning team and volunteers na tumulong sa pagmamahagi ng relief. Maraming salamat po. We make a better day, just you and me. Well, listen to your heart. I feel good. Ang Happy Morning program ay natin sa inyo ng For Life Transfer Factor, a new paradigm in nutrition and healthcare. For more information, please call Mr. Frank Ori on 0999-991-5095 o sa 925-4939. I feel nice. Ang Happy Morning program ay natin sa inyo ng Baby Peanut Butter, ang katakam-takam na palaman sa tinapay. Available at all leading grocery stores. For more information, please call Mr. Ben Po on 0928-757-8717. Sa mga arkitekto at interior designers na magagaling sa CAD, 3D at SketchUp, at ang nais na makapagtrabaho at matuto sa isang mahusay na Pinoy design company na may mga prestigious international at local projects, mag-email ang resume at work sample sa studiosupremo@hotmail.com. studiosupremo@hotmail.com. You're precious and a diamond, beautiful diamond. Be careful, you like no one. We are here to set you home. You're the treasure and the heart of all our children. We cherish every moment of all our children.
you can rely on. Enduring your function, you're the treasure in the heart. Ang balitang Pampipinas ngayon, balitang Pinas ngayon. You know what I'm saying? Happy. Okay, narito na po ang mga balitang Pinas sa Happy Morning. Proof of life being sold by Abos. At lalawigan ng Iloilo, nako, sinasailalim na sa state of calamity. Loan assistance for farmers. O hala, may banta sa mga pulis na magpapaputok. Ano bang paputok? Maraming klase ng paputok. Putukin na lang. At para naman po sa mga balitang ibang bansa, Canadian relief aid reaches 120 million. Filipino teenagers nasangkot sa nakawan sa Kuta, Kinabalu, Malaysia. Ex-President George Bush in intensive care. O hala, ito po ang ating happy news sa ibang bansa. Highest honor sa Philippine Honorary Consul ay talaga naman makakamit natin. At para naman po sa ating kalusugan ngayon, mas delikado ang alak daw kaysa bawal na gamot. At para naman po sa ating napapanahong alam mo ba, o yung mga gustong magkomento dyan, text lamang po kayo sa number 0927-589-3706. Okay, sa 2013, ano ang simula para sa'yo? Uy, may mga nagkomento na sa Facebook. Ulitin natin. Cellphone number 0927-589-3706. 0927 589-06. 3706. Yan, 2013, ano ang simula para sa'yo? Yan po ang inyong aantabayanan. At mamaya mapapakinggan niyo po ang ating bisita. At talagang suki na natin ang isang prinsesa na talagang ang boses, ang himig nito. Napakalamig. Okay, at tabayanan niyo po yan. Dito lamang yan sa programang Happy Morning. Narito na mga balitang Pinas sa Happy Morning. Pictures and videos of captives being sold by Abu Sayyaf. It's a case of killing two birds with one stone. Apart from demanding huge ransom, Abu Sayyaf bandits are also selling videos and photographs of their foreign captives as proof of life to some enterprising journalists, a practice which could endanger and derail ongoing government efforts to seek the safe release of the hostages, security officials told the journal group yesterday. Some enterprising journalists, particularly those from the foreign media, are buying those short videos and photographs of the captives from the captors themselves, said an official involved in efforts to seek the safe freedom of the hostages on the condition of anonymity. He cited a number of instances when pictures of foreigners being held captive by the Abu Sayyaf landed in the front pages of some international newspapers, or they are seen on the internet as this case of kidnapped Australian national Warren Rodwell, a former soldier whose 1 minute and 57-second clip of a new video was posted on YouTube by a group linked to the extremists. A resident of Sydney, Rodwell was snatched inside his house in Ipil, Zamboanga, Sibugay on December 5, 2011. The security officials said that they have monitored some foreign and local journalists contacting the Abu Sayyaf and asking from them to produce the latest video or photographs of their hostages as proof that they are still alive. The officials said they have found out that Abu Sayyaf demanded huge fees for the videos, clips of their hostages. Armed forces officials said they are also confirming the authenticity of the YouTube video. Okay, at sa lalawigan ng Iloilo, nako, sinasailalim na po sa state of calamity.
sa Iloilo City. Sinasailalim na sa state of calamity ang buong lalawigan ng Iloilo dahil sa malawakang epekto po ng bagyong Quinta. So ayon kay Iloilo Governor Arthur Defensor Sr., inihayag nito na idineklara ang state of calamity sa lalawigan ng Iloilo upang mabilis na makaresponde ang gobyerno ng probinsya sa mga biktima ng bagyo. Layunin din nito na magamit ang calamity fund sa lahat ng kailangan sa rescue operation at tulong para sa biktima ng bagyong Quinta. Kaya naman ay idineploy dito ng gobyerno ng probinsya ang 8 dump truck na may dala na relief goods patungo sa bayan ng Barutak, Nuevo at Dumangas, Pututan, Kalinog, Lambunao, San Miguel, Janway at iba pang bayan na labis na naapektuhan ng pagbaha. Nangako din ang gobernador na dadagdagan ang tulong kung kukulangin ang mga ito para sa mga biktima ng kalamidad. Umaabot naman sa 22 dump truck ang dineploy upang tumulong sa rescue effort sa mga lugar na mataas pa rin ang tubig baha. Kaya naka-standby naman itong Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council sa Iloilo Provincial Capitol para tumanggap ng report at assessment sa epekto ng bagyo sa mga bayan na lalawigan ng Iloilo. Farmers to get loan assistance. The Department of Agrarian Reform is set to provide loan assistance to 4 farmers affected by Pablo. DAR Secretary Virgilio de los Reyes said the loan assistance would be made available as soon as possible for farmers in Compostela Valley, Davao Oriental, and Agusan del Sur. During a meeting, the farmers asked de los Reyes to give them 5 to 7 years moratorium on payment for CARP, or Comprehensive Agrarian Reform Program, for it would take some time before their farms would become productive again. De los Reyes assured the farmers would take the matter up with the Land Bank of the Philippines or LBP and come up with the guidelines on the moratorium. Okay, at para sa Balitang Pinas pa rin, may banta sa mga pulis na magpapaputok. Muling nagbanta si National Capital Regional Police Office natin na si Director Chief Superintendent Leonardo Espina sa ating mga pulis at sinasabing agad na sisibakin sa serbisyo ang sinumang magpapaputok ng baril sa pagsalubong ng bagong taon. Sa araw ng Sabado, Disyembre 29, ay sisilyuhan o lalagyan ng tape itong mga service firearms ng lahat ng pulis na nakatalaga sa Metro Manila. At ito'y bahagi nga ng kampanya ng pamahalaan para maiwasan yung indiscriminate firing sa pagsalubong ng 2013. Sinabi ni Espina na maaaring maharap sa karampatang parusa itong mga pulis na mapapatunayang nagpapaputok ng kanilang baril sa pagsalubong ng bagong taon. Bukod sa mga pulis, magiging mga sibilyan din daw ay binalaan na rin kung saan ay maharap umano mga ito sa kaukulang kaso. Kaya binigyan din ni Espina na itong mga maaari lamang daw gumamit ng service firearm ay itong mga pulis na nasa lehitimong anti-crime operations. Aniya, sa unang linggo ng Enero 2013, i-inspeksyonin itong mga baril ng lahat ng pulis na nakatalaga sa NCR upang mabatid kung sino ang gumagamit ng kanilang armas. Bukod dito, sinabi na opisyal na bawal ang mag-leave, mag-absent at lahat ng kapulisan natin ay naka-duty simula ngayong araw na ito bilang paghahanda sa pagsalubong ng 2013. Okay, at para sa balitang ibang bansa naman tayo. 120 million total relief from Canada. The Canadian government's total relief assistance to typhoon-ravaged areas in Mindanao has reached 120 million after it announced yesterday that it would be giving an additional 40 million pesos in response to the increasing needs of the victims of Pablo. Julian Fantino, Minister of International Cooperation, said Canada, through the Canadian International Development Agency, is providing additional humanitarian assistance for the calamity victims. Canada, through CIDA, is also helping deliver humanitarian assistance from United Nations World Fund Program, United Nations Children Fund or UNICEF, and the International Organization for Migration to approximately 480,000 people in typhoon-ravaged areas.
The Canadian government said it would continue to monitor the situation to ensure humanitarian needs are met and further assistance if required is provided. Last December 6, Canada provided $250,000 to the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies to support the Philippine Red Cross in helping some 50,000 people affected by the typhoon. To date, it has allocated $2 million to address the emergency needs of the victims. Okay, at narito po ang iba pang balitang ibang bansa natin. Pilipino teenager na sangkot sa nakawan sa Kuta, Kinabalu, Malaysia. Isang Pilipino teenager po ang kabilang sa 5 katao na nadakip ng Malaysian authorities at inakusahang sangkot sa serye ng nakawan sa Kuta, Kinabalu, Malaysia. Natimbog itong magkakahiwalay na lugar itong mga suspek na pawang car wash workers umano at binubuo ng 2 foreigner at 3 ex-convict at ayon nga po sa report ng local press sa Malaysia. Sinabi ni Acting City Police Chief Superintendent M. Sandra na itong pagkakahuli sa 5 ay nagbigay daan sa pagkakalutas sa 7 kaso ng snatch theft sa Luyang kung saan 6 na nakawan ang naitala nung nakalipas na 2 linggo at ang pinakahuli. Ito yung nangyari nito lamang Martes ng umaga. Kaya isang karnap na kulay puting sasakyan ang ginamit ng mga suspect sa snatching. Ex-President George Bush in intensive care. Houston, former President George Bush is being treated in intensive care unit at Houston Hospital after suffering a series of setbacks, including a stillborn fever, his spokesman said. Jim McGrath, Bush spokesman in Houston, said the 88-year-old former leader had been admitted Sunday to the ICU at Methodist Hospital. McGrath said Bush, the oldest living former U.S. president, was alert and talking to medical staff. Bush had been hospitalized since November 23 when he was admitted to a lingering cough related to bronchitis after having been in and out of the hospital for complications related to the illness. A fever that kept Bush in the hospital over Christmas had gotten worse and doctors had put him on a liquids-only diet Wednesday following a series of setbacks. But he said cough that initially brought Bush to the hospital has improved. Bush and his wife living in Houston during the winter and spend their summers at a home in Kennebunkport, Maine. The former president was a naval aviator in World War II, at one point the youngest in the Navy, and was shot down over the Pacific. He skydived on at least 3 of his birthdays since leaving the White House in 1992. He suffers from a form of Parkinson's disease and in recent years has used a wheelchair to get around. Okay, eto na yung pinaka-highest na honor sa Philippine Honorary Consul na kung saan tumanggap ng pinakamataas na parangal at pagkakilala kay Stuttgart, Germany, si Philippine Honorary Consul General Professor Dr. Gerard Zeldlier. Ang hirap, ano? So, yan po ang report ng Department of Foreign Affairs at ginawa dito kay Minister President Winfred Kitzman ng Baden-Württemberg sa opisyal ng Philippine Consulate, itong Federal Presidents o yung tinatawag na Grand Merit Cross of the Order of Merit of the Federal Republic of Germany nitong December 17 lamang. Kaya pinagkaloob yan kay Professor Seldler itong Order of Merit bunsod nga ng exemplary contribution sa pagsiservisyo sa publiko at ang exceptional service sa Germany. Okay, congratulations sa ating mga magigiting na mga kababayan sa ibang bansa. At isusunod naman natin yung ating kalusugan ngayon. Pero bago po yan, meron po tayong regular na bisita at talagang may pagmamalaki po natin yan sa ating bansa. At baka ito ang susunod na Lea Salonga. Oh, why not, di ba? Ang ating prinsesa dito sa Happy Morning. At narito na po si Princess Anne. Bumati ka muna, Princess Anne. Okay, naka-headphone na. Sinong babatiin mo muna? Pakilala ka. Sige. Sa school ko po. Hi! Happy morning!
Say happy morning. Hi, Say happy- happy morning. Yan! O, diba? Kumanta ka nga ng happy morning. Try lang. Kaya mo? Uy, Happy morning. o, diba? Uy, nakikinig sa'yo ngayon si Daddy Wawi Rojas, ha? At baka ma-discover to. Okay. Miss Princess Anne, ano bang, ilang taong ka na? 8 po. Sinong mami at daddy mo? Sino? Ano pangalan ng mami mo? Nanet po. Ayan. Tsaka si Ang daddy mo? Talis Dadang. Si Dada. Okay, at bigyan mo sila ng kasiyahan ang ating mga listeners dito sa ating programa Happy Morning. Nag-guest ka na last week, di ba? At napasaya mo yung iba, kaya tuloy-tuloyin mo na. Ano bang kakantahin mo ngayon? Ano kakantahin? Where is love po tsaka home? Wow! Oh, where is love? So, makahanap natin siguro yan. Sa pamagitan ni Princess Anne. Pero mukhang magkakaroon ka ng bago mong name. Ano bang naisip mong pangalan mo? Wala pa po. Wala pa. Oy, magpa-contest kaya tayo. Bansagan kanila ng pangalan. O yung mga gusto pong magbigay ng name sa ating bagong talento ngayon na talagang maipagmalaki ng bansa. Text po kayo sa 0927-5893706. Bigyan natin sila ng gift kapag napili natin. Tama ba? Tama ba? Opo. Ayan, okay. Umokay daw ang kanyang mami. Okay, at pakinggan na po natin si Princess Anne Di Maano. Happy morning! Is love? Does it fall from skies above? Is it underneath a willow tree that I've been dreaming of? Where is she? Do I close my eyes to see? Will I ever know the sweet hello that's meant for only me? Who can say where she may hide? Must I travel far and wide till I am beside the someone who I can mean something to? Where is love? Who can say where she may hide? Must I travel far and wide till I am beside the someone who I can mean something to? Where is love? Wow, grabe! O hala!
Mag-text po kayo kung ano pong bagay na magiging screen name ng ating prinsesa dito sa Happy Morning. Talaga naman. At congratulations. Mamaya ha, pag may ano pa tayo, baka kantahan mo pa kami, Princess Anne. Okay, yan pong ating bida sa araw na ito. Happy morning! Sa mga arkitekto at interior designers na magagaling sa CAD, 3D at SketchUp, at nagnanais na makapagtrabaho at matuto sa isang mahusay na Pinoy design company na may mga prestigious international at local projects, mag-email ang resume at work sample sa studiosupremo@hotmail.com. studiosupremo@hotmail.com. Ang kalusugan ngayon! Malusog ka ba? Kalusugan ngayon! Kalusugan ngayon! Say yo! Yan sa Mr. Worldwide! Let me introduce you to my party people in the club. I'm loose, and everybody knows I get off the train. Okay, bago po ating kalusugan ngayon, binabati muna natin ang ating presidente ng alumni sa San Sebastian. Nandyan po si President Alex Salvador, nakikinig po ngayon. Happy morning po, Sir Alex! At maraming salamat. Ate Henny, happy morning din po sa inyo. Chito, happy morning din po. At syempre pa, yung ating mga kaibigan si John Carlos Masaho, ay pabati daw yung kanyang kumpanya sa Road 632, media volunteers at ang mga employees sa Manila, Cebu City, Iloilo City, Digos, Davao del Sur. Ayan, so ang sipag-sipag ng ating kaibigan. Okay, Barangay 179, Amparo Subdivision, North Caloocan. Ang ating kagawad, Ami Maliwanag. Happy morning po sa inyo lahat dyan. Maraming salamat. Okay, at ayan. Narito na ang ating kalusugan. Ako, sino ang mahilig uminom ng alak? Itaas ang mga kamay. Hindi nakikita sa Ustream. Okay, alam niyo po ba? Eto ha, maniwalat kayo sa hindi. Nako, mas delikado pala ang alak kaysa daw sa bawal ng gamot. Nako, baka naman maraming maggagamot-gamot na dyan ng kung ano-ano ha. Palibhasa, mas delikado ang alak. Isang pagsusuri daw po yan. Ito ay nanggaling to sa Department of Health po natin. Nailahad nga ito sa journal, itong sa Lancet na kung saan sinuportahan po ito ha ng British Center for Crime and Justice Studies. Ito yung alak daw po, nako, mas delikado pa pala ito kaysa mga bawal na gamot. Ito po yung mga crack cocaine na tinatawag, ano? Kaya dito ay yung mga dalubhasa natin ay nagkaroon sila ng mga bagong sistema na kung tawagin nga daw dyan ay multi-criteria decision analysis na tinatawag kung saan nilalagyan ito ng score. Ha? Kung halimbawa, yung alak, 72 ang score niya, yung heroin, 55, yung crack, 54. Kaya kung titingnan nyo po ito, ang pinakamataas talaga na score ay yung alak. Paano na yung araw-araw na lang sa tawag dito, sa pag-iinom ng alak, o yung mga nasa bar lagi, gabi-gabi, ika nga, o yung ecstasy natin, siyam na score lang po pala yan, no, mababa, at yung iba pa, kaya ang pinakamataas talaga itong alak daw, no, na pinakadelikado, kaya hindi nga po ito nangangahulugan na nakakamatay naman. Bagamat ang alak, ito yung pinakadelikado sa ating sarili. At yung iba rin, delikado naman talaga itong mga, mga drugs, ano? Pero kahit na po na mas delikado ang alak, huwag nyo naman na itry pa rin itong shabu. Hindi nga ganun kadelikado, mabuang ka naman. Diba mga Bisaya dyan natin? Happy morning po sa inyo, maayong buntag.
Kumusta ang inyong mga selebrasyon? Nako, nagkanda, hindi na makatayo-tayo sa kalasingan. Kaya nga sabi na, naku, bakit di ba pinagbabawal yung alak? Kung gano'n naman pala, di ho ba? Na kung saan yung sigarilyo natin ay naging batas na rin natin, di ba? So marami dyan na talagang maraming nahuli, yung mga naninigarilyo sa kalye. Pero yung pala, pwede rin natin ipagbawal itong alak dahil mas matindi pala ang danger sa ating kalusugan. Yan na, ayon yan kay Dr. Leslie King. Sabi niya, kaya practical daw na ipagbawal din pala ang alak. Naku, yung mga manginginom dyan, siguradong ko kontra. Ito yung tamang pamamaraan dyan. Nasikapin naman natin na magbawas ng konting hilig sa alak, ika nga. Lalo yung mga lasenggo natin, no? Unti-untiin nyo na pong bawalan kasi mamaya yan, biglang sumulpot na rin yung pagbaban ng mga alak. Kaya dapat lang na ipaalam sa ngayon pa lang na peligro yung sobrang pag-inom ng alak at magiging alipin ka kapag ito nga po ay hindi mo kinontrol, ano? Kaya nako, medyo bawasan yan dahil baka dumating ang panahon na ito naman po ang ipapaban sa atin. Oy, katwiran ng iba, bakit si Jesus naghihimala ng alak, di ba? Di ba, Sir Alex, ano? Oo naman. Pero wine naman po yun, no? Healthy naman yung alak na ginawa ni Jesus, ibinigay ni Jesus. Pero hindi naman sobra-sobra. O hala, minsanan lang yun tuwing may kasal lang, di ba? Okay. At sana nga po ay kapupulutan natin ito ng aral na maging mapagbantay tayo sa ating kalusugan. At talaga naman pong pagdating sa kalusugan, sabi nga, mahirap magkasakit dahil mahal ang magpa-ospital. Kaya ngayon pa lang, lahat pa lang po ay pagsisikapan natin. Kaya maraming salamat sa mga grupo ng organiko, ano? Ang soup nandyan, yung Spread Organic in the Philippines. Malaking bagay sila kasi talagang lifestyle nila is healthy talaga. Uy, at ang inyong lingkod din, itong ating bagong hairstyle ngayon. Naku, nagpapasalamat po tayo sa Wellness Salon by Dudes. Ang daddy kanina ni Francis Ann, no? Na kung saan kaya nagbago ang anyo ng inyong lingkod ngayon dahil talaga naman pong herbal ang ginamit dito, hindi ordinaryo, ha? Kasi po ay maaari magkaroon pala tayo ng mga side effect, ika nga, o mga cancer na tinatawag sa maling mga chemicals, ano? At talagang malaking bagay, aanuhin ang ganda mo kung may cancer ka na pala sa utak dahil sa mga chemicals na yan. Kaya nandyan po ang Dudes sa Wellness Salon na kung saan ay tutulong po sa atin, mga organic po ang mga ginagamit nila rito. Ultimo shampoo, yan. Okay, maraming salamat sa iyo, Dudes, muli. Eto po ha, winner of the name, the next amazing child singer. Ang prize daw po ay precision haircut and organic color at Salon Organic at the Quantumin Wellness Center at 331 G. Roses Avenue, Quezon City. Quezon Avenue, Quezon City. Ito po ay malapit lang yan sa kapag from EDSA kayo. At bandang kaliwa makita yung isang Sogo Hotel at Jollibee. Diyan lang po ang Roses Street. Pag may nakita kayo sa bandang kaliwa na violet yung building, nandyan po ang Organic Wellness Salon ni Dudes. At yan po ang premyo nung ng sino man ang mapili namin na magbigay ng bagong pangalan ng ating prinsesa dito sa Happy Morning. I-text nyo po sa 0927-589-37006 o yung mga gusto mag-inquire muli sa Organic Wellness Salon ay sa Globe 0917-560-2010. So yan po, no? At maraming salamat muli, Mr. Dudes. At so, abangan nyo po next week. Meron na naman tayong magandang balita sa Department of Agrarian natin. At talaga naman po ating programa Happy Morning ay marami po kayong matutunan dito. At maraming salamat po muli sa mga taga Sebastian po natin.
Okay, at isusunod na natin ang ating napapanahong alam mo ba? Happy morning! Ang Happy Morning program ay hatid sa inyo ng More Life Transfer Factor, a new paradigm in nutrition and healthcare. For more information, please call Mr. Frank Coy on 0999-991-5095 o sa 925-4939. Ang Happy Morning program ay hatid sa inyo ng Baby Peanut Butter, ang katakam-takam na palaman sa tinapay. Available at all leading grocery stores. For more information, please call Mr. Ben Po on 0928-757-8717. Sa mga arkitekto at interior designers na magagaling sa CAD, 3D at SketchUp, at nagnanais na makapagtrabaho at matuto sa isang mahusay na Pinoy design company na may mga prestigious international at local projects, mag-email ang resume at work sample sa studiosupremo@hotmail.com. studiosupremo@hotmail.com. More precious than a diamond, more beautiful than gold. We care for you like no one. We are here to set you whole. You're the treasure and the heart of all our children. We cherish every moment of all our children. The day you can rely on, enjoying your function. You're the treasure and the heart of all our children. Ang napapanahong, alam mo ba, nagtatanong, nagmamasid sa bawat karamang tao sa mundo. Heto na, ang napapanahong, alam mo ba, ni Horizon Chaser. Horizon Chaser! There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. Pretending there. Okay, narito na po ang ating napapanahong alam mo ba? O yung mga gusto magkomento dyan. Ito pong ating pag-uusapan. 2013. Ano ang simula para sa'yo? Ikaw, Chris. Ano ba? O di ho ba, marami po sa atin sa ngayon, sa ating mga kababayan na tuwing papasok ang bagong taon, nako, di po nila malalaman kung paano nga ba sisimulan ang bagong pamumuhay o mabago yung kanilang buhay, ika nga. Kaya kung ano-ano mga ginagawa nila, no? May naglilista ng kung ano-anong susundin nila. So, nariyan yung paghangad na kumita rin ng malaki at kung ano-ano pang mga hiling, napakadami. Nako, hindi yata magkasya sa kanilang listahan. So, ang tanong, saan mo nga ba sisimulan yung pagbabago ng ating buhay? Kasama tayo dyan. Uy, may nag-comments na rin sa Facebook, ating suki sa Cebu City. Si Miss Teresa Salvador, sabi niya, Happy morning, Happy New Year. Sabi niya, Happy morning team. Gusto ko sana'y mabawas-bawasan ang utang namin. At in the next years to come, sabi niya, sana magkaroon ito ng difference this 2013. Naku, Teresa, baka naman nga lumiit o lumaki. O nga naman, difference sabi niya. Kung ang utang mo ngayon is nasa 50,000, baka lumaki, no? Dahil pag tumaas ang bilihin. Pero wag naman sana nga, no, magkaroon ng pagbabago. Kaya lahat din, mga magulang natin ngayon, talagang wala pong ginawa, kundi magsikap din para sa kinabukasan po ng kanilang mga anak. Okay, meron po tayong caller. Okay, nawala. Pero bago po muna yung pakantahin muna natin muli yung ating prinsesa dyan. At baka po meron po kayong kasi isa rin to sa mga
nais natin na makamtan yung ating mga anak, mga magulang sa 2013. Ano ba talaga yung pangarap ninyo sa inyong mga anak? At paano natin sila suportahan? Katulad dito si Princess Anne natin. Yung mga gusto daw na magbigay na screen name nito sa ating prinsesa, meron pong premyo ang kanyang mommy na si Doktora. Okay, may caller muna tayo. Sandali, Ana, standby. At papasukin muna natin ang ating caller. Happy morning sa iyo. Sino to? Si Mr. Masaho yata eh. Tama? Kumusta? Happy morning! Ang Centrist Democratic Movement natin nagkaklase. Pero hanggang ngayon, naroon ka pa rin ba? Okay, magpakilala ka muna. Ikaw na lang. Uy, CEO ka na. Okay, paliwanag mo yan. Okay. O, ngayon, sa ating topic, Carlo, no? Ano naman ang komento mo hinggil dito sa nitong darating na 2013? Ano daw ang simula para sa'yo? Mm-mm. Ay. Mm-mm. Okay, kasi 2013 bago-bago lahat. Okay, maraming salamat at sa maganda mong komento. Sa susunod muli Carlo, makasama ka namin. Maraming salamat. Okay, at ikaw, Princess Anne, anong simula para sa'yo? Meron na ba, baby? Meron? Ano? Anong simula para sa'yo? Anong gusto mo sa 2013? Meron? Nahihiya pa. O sige, meron daw kakanta siya kasi first time niya po sa radio, second time na, 'di ba? Princess, tama ba? Opo. Okay. O, ihanda nyo na yung magiging screen name nito at talagang may premyo na ibibigay sa inyo ang kanyang mami. Okay, happy morning. Narito muli ang ating prinsesa, si Princess Anne. Happy morning. Love overflowing. I wish I was home. I wish I was back there with the things I've been knowing. Wind that makes the tall trees bend into meaning. Suddenly the snowflakes that fall have a meaning. Sprinkling the sea makes it all clean. Maybe there's a chance for me to go back now that I have some direction. It would sure be nice to be back home where there's love and affection. And just maybe I can convince time to slow up, giving me enough time in my life to grow up. Time, be my friend. Let me start again. Suddenly my world's gone and changed its face, but I still know where I'm going. I have had my mind spun around in space,
And yet I watched it growing on. If you're listening, God, please don't make it hard to know if we should believe in the things that we see. Tell us, should we run away? Should we try and stay? Or would it be better just to let things be? Living here in this brand new world might be a fantasy. Oh, but it taught me to love. So it's real to me, and I've learned that we must look inside our hearts to find a world full of love, like yours, like mine, like home. Wow, grabe! Talaga naman, nakakaiyak no? Sobrang lamig. O hala, may naisip na ba kayo kung anong maaari natin maging screen name sa ating bagong prinsesa dito sa Happy Morning? Okay, maraming salamat muli sa iyo, Miss Anne. Ipagpatuloy na po natin, no? At ang ating napapanahong alam mo bayan. Katulad ni Miss Anne, na kung ito ating mga bata, o mga kabataan ninyo dyan, may katabi po ba kayo? Mga daddies, mommy, sino mga katabi ninyo? Baka katabi po ninyo yung mga anak? Baka maaari, tingnan nyo po ang kanilang mga mata. Tingnan nga kita, Princess Anne. Wow. Ayan. So, mga anak, mga ina, mga ama, ika nga, ano ho ba ang nakikita ninyo sa mga mata ng inyong anak? Kasi, marami tayong tawag dito, winning wish, ano? Itong 2013. Kasama kaya sa inyong hiling sa 2013 ang tunay na kinabukasan ng inyong anak? Sapat ho ba kaya yung mga material na bagay? Sapat ba na maitatag nyo sila sa pinakamataas na estado na eskwelahan? O sumikat ang inyong mga anak? Pero kumusta po ang kanilang tunay na kinabukasan na kung saan mabigo man ang mga ito, ano man ang mangyari? Kasi marami naman po sa atin sa ngayon, mga magulang wala pong ginawa kundi magsikap para sa kinabukasan ng kanilang mga anak, di ba? Nakita mo, kaya nga tayo may mga lawyers ngayon, may mga doctors, may mga, ano pa mga profesyon na pinakamatatayog, di ba? Pero bakit may mga nakulong? Bakit may mga nangabigo, nagkanda hirap-hirap, di ba? Kaya siguro po mga magulang, tayo mismo, baka may kulang sa pagtingin natin sa mga mata ng ating mga anak. Uy, hindi naman sa tinitingnan po natin, ano? Kumbaga, talaga pong maliliit na bagay na ito ay hindi po natin napapansin, kundi tumitingin po tayo sa mga bagay na mga panandalian, material na bagay, di ba? Pero kung laliman mo ang pagtingin mo sa mga mata ng inyong mga anak, at halos yung kutitap na mga mata ay talagang nadama mo, mga nangingilig na mga luha, na nangungusap, lalo na yung mga sanggol dyan na hindi pa kayang umiyak, di ba? Ang mga ibang mga magulang dyan, pag umiyak ang mga sanggol, talagang nagagalit, inaalog pa. Hindi niyo alam na meron silang gustong sabihin na hindi po nila kaya magsalita. So, ganun din po ang ating mga anak sa ngayon. Iba-iba po silang karakter. May iba madaldal, may iba tahimik. Pero, yung pala, meron pong kaibuturan ng kanilang damdamin o isip na nais nilang ipaabot sa atin, ay hindi po may ipaabot-abot, di ba? Kasi mababaw lamang ang tingin ng ating mga magulang sa ating mga anak. Nakita mo yung iba bata pa lang, ay narinig na natin sa mga balita, laman na ng mga balita, mismo mga magulang ay sumalbahe sa kanilang mga anak, di ba? Na instead, na sila po sana
ang tagapagproteksyon ng kanilang mga anak. Bakit nagkaganon? Di ho ba? Malamang may pagkukulang. Yung pag-uugali natin, ano? Yung mabuting asal, malamang baka po naiwasan o naiwala na natin. Na napakahalaga ang tamang pagdisiplina sa ating mga anak at kung ano talagang kailangan nila sa paglaki para pag sila'y naging adulto na at naging professional man o vocational lang ang kanilang kanilang naabot, ano? Pero may dangal, may dignidad at hindi naging salot ng lipunan sa ating bansa. Di ho ba? Sila'y mga kapakipakinabang pa rin, nakakatayo sa kanilang sariling mga paa, kahit walang mga magulang, pero parang mas magulang pa sila sa atin. Di ho ba? Kasi ang mga ito ay talagang nagabayan ng kanilang mga magulang, hindi lamang sa mga material na bagay. Natutukan po sila sa kanilang tamang pagkilos hanggang paglaki. Kaya naman, itong mga magulang na ito ay tunay na naging matagumpay. Lalo na sa ngayong papasok na 2013, talagang palakpakan ang mga magulang na nag-iisip ng ganito sa kanilang mga anak, ano? Na bukod sa ibinigay na yung mga tamang pag-aaral, tamang edukasyon, ay natutukan pa nila ang moral o yung asal, na mabuting asal sa kanilang mga anak. Nang sa ganon, maging professional man ang mga ito, ay magagamit nila sa tamang paraan, di ho ba? Hindi sila yung ngayon na mga bato-bato sa langit tamaan, huwag magagalit ha, mga nakaposisyon ngayon sa ating gobyerno. Hindi sila magiging kawatan kung sakali mga anak ninyo ay lumaki at maging politician na talagang tunay yung kanilang damdamin na maglingkod sa ating bansa, ay tinuruan sila. Ngayon pa lang na kanilang mga magulang, maliliit pa lang, kung paanong paggamit sa tamang asal at pagganahin ang tamang budi, ayun, naging tapat na mga politisyan na sa ating bansa. Kaya naiwasan na po ang mga kawatan. Di ho ba? Kasi ang mga batang ito, sila po ay talagang nais tumulong. Dahil yan ang ipinamulat sa kanilang mga magulang, bata pa lang, na hindi maging makasarili. Di ho ba? At ang mga doctors, mga lawyers natin, nagtatanggol sila sa tamang dapat sinuntanggulan. Hindi itinuturuan ng mga magulang na, oy anak, pag lawyer ka na, yung mali, ituwid mo ha. At ang mga dapat apakan mo ha. Oy, bato-bato sa langit dyan, mga lawyers natin ha. Kasi daw mas magaling kang lawyer kapag mali, naituwid mo. Paano mo maturuan ang mga balakyot na ito, ang mga pasaway na ito, kung kukonsintihin ang ating mga lawyer? Di ho ba dapat ang ipagtanggol ninyo yung sa api talaga? Kasi naman, bata pa lang, maliit pa lang, tinuruan na rin maging sinungaling. Di ho ba? Kaya gusto ko maging lawyer para talamak na sinungaling ako. O bato-bato sa langit, tamaan, wag po magagalit ha. Aminin ng ibang lawyers, hindi naman po lahat. Meron iba dyan talagang nag-serbisyo sa ating mga kababayan at naghahanap kung sino yung mga kababayan natin na dapat nilang ipagtanggol. Kasi ang mga lawyers na ito, yan ang turo ng kanilang mga magulang. Wish nila yon paglaki ng kanilang mga anak ay karapat-dapat. Ganun din naman po sa iba natin dyan. Kumusta na, lalo na, wala nang pinag-aralan, talagang nakita natin sa kalye, sila pa tong salot din, di ho ba? Pero, tika lang, hindi naman po lahat kagustuhan nila yan dahil nga sa maling pagpapalaki rin ng kanilang mga magulang. Kaya ngayon, 2013, ha? Lahat ho ba tayo ay nakapag-isip ng ganitong klaseng kaisipan? Ang maitaas natin na muli ang ating mabuting asal sa ating bansa na siyang ugat ng lahat ng pagbagsak ng ating ekonomiya. Di ho ba? Ano man ang posisyon natin? Sino man tayo? Di ho ba? Na kung saan po ay itong pinakaugat lahat pagiging sakim. Sana maisama sa ating listahan ang tunay na pagbabago. Ayon nga kay Carlo kanina Masaho, yung ating kaibigan na kung saan lahat daw ay kailangan baguhin. Tama. Dahil kung titingnan po natin ang mga nakaraan, ay talagang hindi po tayo uusad, di ho ba? Mas malala pa ang ating sitwasyon. Kahit na ba sa haba-haba ng listahan pang ilalagay mo dyan ng mga wish mo, pero ang asal hayo pa rin, nako, malabong mangyari yun ho.
Di ho ba? Hanggang sa panandaliang kaligayahan lang lagi. Hanggang sa simula lang lagi. Pero ang dugtong problema pa rin. Di ho ba? So, paano na? O ngayon, kumusta ngayong election? Eto na naman po tayo. Eh, mga politisyan natin ngayon na wala lang ginawa mangako, di ho ba? Ay naku, piliin ninyo po yung mga tinuruan na mabuting asal ng kanilang mga magulang. Yun ang iboto ninyo. At talaga pong aasahan po natin na ang mga ito ay maglilingkod po talaga ng tunay sa ating mga kababayan. Walang labis, walang kulang pa, di ba? Kung ibig sabihin, ay talagang puso't kaluluwa ng mga ito, ibibigay talaga. Naku, bihira na po yata yan. Pero, sa bagay, walang masamang mangarap. Total, naglilista po tayo ng mga wish po natin, no? Ngayon 2030, ng pagbabago, isama yun na lang. Baka naman po pwede. Unang-una yung mga anak natin. Talagang titigan natin ang kanilang mga mata. Basahin po natin kung ano pa talagang tunay na gusto ng ating mga anak at tayo mga magulang ay gabay at i-guide ang mga ito kung alin po yung tama. Huwag turuan ang mga bata ng kasakiman. Ha? Kasi paglaki ng mga ito ay magiging sakim. Kinakailangan ipuri sila kung ano ang kanilang mga nagawang kabutihan ngayong bata pa lang at nang maramdaman ng mga batang ito na sila'y kapakipakinabang pala kapag ginawa nila ang ganong bagay na tama. Di ho ba? Ngayon, kapag nagkamali ang bata, ay sabihan, huwag naman pong maltratuhin naman ng palo. Sumali yan. Kapag ang mga anak nyo ay nasanay sa sakit, sa palo, paglaki rin nyo mapaghimagsik at sanay manakit sa kapwa. Di ho ba? Kasi siya rin, naranasan niyang saktan siya lagi At paluin ng gusto ng mga latigo. Ay, merong ganun, di ba? Mga magulang, kung bulyawan ng kanilang mga anak, parang Armalite. Ano malay ng bata? Mga bata naman, mga mata nila dumidilat. Nagtataka. Di ho ba? At kung tayo po ay marunong makapag-usap, anak, ganito po ang nangyari sa iyo, mali yan, ganyan, ganun din ang inyong anak paglaki, marunong makipag-usap. Diba? So, ngayon, 2013, magbilang tayo, after 20 years, sila na po ang mga adulto. Kaya dyan na matatawag yung tunay na pagbabago sa ating bansa. Di ho ba? Sa ngayon, hindi. Inaani muna natin yung mga kung ano ang itinanim sa atin ngayon tayo mga adulto. Kaya ganito katindi ang ating kalagayan sa bansa ngayon. Di ho ba? Kasi medyo siguro, hindi naman lahat ng magulang ang nagpabaya sa ating mga anak noon. Tayo, maliliit tayo noon. Ano ba tayo? Paano tayo pinalaki ng ating mga magulang? Kaya ganito tayo ngayon. Di ho ba? So, napakahalaga ang papel ng isang magulang. Ang pagdisiplina, pagbibigay ng tamang asal ay ibigay sa kanila. Purihin, hindi yung puro-puri lamang, ay ang ganda ng anak ko. Nako, paglaki nun, wala nang ginawa kundi magsalamin. At hindi na marunong maghanap buhay. Kasi gusto niya pinupuri lang siyang maganda, gwapo, makisig. Yung pala, paglaki, tamad, macho dancer, or sexy dancer, o kaya kung ano-ano pa, yung physical lang ang kanilang puhunan, ika nga. Pero, ito ba'y kapakipakinabang sa ating bansa? Kung mga anak natin, katulad dito si Princess Anne, ay kaya naman natin, ang punupuri natin sa kanya na kapag kinakantahan po tayo, talaga malaking tulong niya dahil nare-relax po tayo sa boses niya. Di ho ba? Kaya maraming salamat sa iyo, Princess Anne. At talaga naman pong huwaran ng mga magulang ganito, At sana po ay patuloy tayo sa pagbibigay ng linaw sa pagtaas ng moral muli sa ating bansa at ang mabuting asal ay palaganapin pa dahil ito'y nababaliwala na at kinukonsinti na ng bansa sa ngayon, Kita mo naman nangyari saan yun na namaril yung isang kabataan ng 26 na tao, 20 na bata, 6 na adulto, ika nga, na kung saan yung pala nahilig lang sa computer. So, yung mga bata dyan na mahilig sa computer, ha? E.G. Denzel, kumusta kayo? At walang problema maging mahilig sa mga makabagong teknolohiya, pero dapat yung merong katuturan, ika nga, nagbibigay ng impormasyon sa inyo. Dahil po, ang mga bata ngayon talagang siguro, dahil busy ang mga magulang, o anak, mag-computer ka na lang, tapos ang araw.
Diba? Kaya ang anak nila, puro Armalite ang hawak sa computer. Ayun, casual na lang kung mamaril sa labas. Diba? Okay, walang problema. Basta lang turuan sa tamang bagay ang ating mga anak. Marami po salamat. 2013, talaga nga bang ano ang gusto natin, ano? At sana nga ay nasa tama. Okay, at maraming salamat sa lahat ng ating mga masusugid na taga-subaybay at sa ating bisita. Maraming salamat. Simulan natin ang tunay na pagbabago sa 2013. Ang inyong lingkod ay magpapaalam na Miss Horizon Chaser ng bansa. Pag-ibig lamang ang susi ng kapayapaan sa mundo. Bye, we love you all!